Ito ay kwento ng isang ordinaryong civil engineer na mahilig magbasa ng mga novel books, at sa isang di inaasahang pagkakataon, siya ay napunta sa isang mundo ng novel na ito, at dito ay naposes niya ang katawan ng isang character sa nasabing novel. Dito ay malaking papel ang kanyang gagampanan para baguhin ang takbo ng mundong ito. Sa pagsisimula ng kwento makikita na nakahandusay sa daan ang isang lalaki, nang biglang may isang mensahe na nagsasabi na ito raw ay isa ng karakter sa Knight of Blood and Iron. Dahil wala pa sa wisyo, ay nasabi na lang nito na, ito yung libro na binasa ko nung isang gabi, hanggang sa na-realize niya na siya ay nakapag-possess ng ibang katawan sa iba ring mundo, at naitanong rin sa sarili kung bakit ito nakahandusay sa daan, dahan-dahan itong tumayo, at tila naglalak ang panga nito sa lamig. Iniisip pa rin nito kung ito ba ay isang panaginip lang o ito ay totoo, at kung sinong karakter ang kanyang napossessed. Habang nag-iisip nga ito ay may dumating na isang karakter at tinawag itong Master Lloyd. Ito si Javier, isa sa mga bida sa Knight of Blood and Iron. Ito ay dalubhasa sa paggamit ng espada. Dito na rin napagtanto ng ating bida na ang napossessed niyang katawan ay ang katawan ni Lloyd Frontera. Nang makauwi ay sinabi ni Javier na ang ama nito ang nag-utos na hanapin ito dahil sa ito ay nag-aalala sa kanya, samantala habang nagsasalita si Javier ay hinihimas nito ang sahig, dahil sa lamig at kinumpara pa ito sa tradisyonal na heater na tinatawag na andol ng Korea. Matapos nito ay nagpaalam na si Javier, pero bago ito tuluyang lumabas ay nagtanong si Lloyd, patungkol sa maraming utang ng pamilya nila, pero di na ito sinagot ni Javier sabay umalis. Sinabi sa sarili ng ating bida na alam nito lahat ng nangyari sa nobelang ito, at sinabing nabasa niya na ang last chapter ng kwento at alam niya kung ano ang nangyari sa totoong Lloyd. Ito ay naging pulubi, palaging umiinom buong araw hanggang sa sumuka ito ng dugo at tuluyang bawian ng buhay. Kinabukasan, nakasalubong nito ang kanyang nanay na si Marbella Frontera. Sinabi nito sa anak na sinira nito ang mga gamit sa loob ng pub na ininuman nito, kaya naman nakiusap ito na humingi ng tawad sa may-ari ng pub. Napakamot sa ulo si Lloyd sabay sabing gagawin ang pinag-uutos ng nanay nito, na bigla sa sagot ni Lloyd si Javier at nanay nito. At sila nga ay naglakad na papunta sa pinag-inuman nito nung isang gabi, habang naglalakad napansin niya na parang natatakot sa kanya ang mga tao sa paligid, at tinanong nito si Javier kung bakit ito sinusundan. Sumagot si Javier na para protektahan ang mga villagers mula sa kanya, kaya naman naisip ng ating bida na baguhin ang ugali ng tunay na Lloyd Frontera, nang sa ganun ay hindi nito danasin ang maging pulubi at walang makain. Masaya rin nitong naiisip na ang kailangan niyang unahin ay ang pagbabayad sa mga utang ng pamilya para magkaroon ng magandang buhay sa mundong ito hanggang pagtanda, sabi nito sa sarili. Matapos ay pumasok na ito sa bar na pinag-inuman nito, samantala napapaisip naman si Javier na tila may nagbago kay Lloyd mula nung gabing matagpuan niya ito, na tila ibang tao na ito. Pagpasok ay agad itong humingi ng paumanhin sa may-ari ng bar, na bigla na natatakot ang may-ari dahil sa paghingi nito ng tawad, samantala naisip niya na lang na umasta na lang ito na parang yung tunay na ugali ni Lloyd, at dito ay sinabi ng may-ari, na di na nito kailangan humingi pa ng paumanhin. Habang naglalakad ay iniisip pa rin nito na tila di masaya ang may-ari sa paghingi nito ng tawad. Kaya naman ipinaliwanag ni Javier na lahat ng sinira nito sa loob ng bar ay pinag-ipunan at galing sa pinaghirapan ng may-ari ng bar, kung kaya marahil ay hindi ito satisfied sa paghingi lang ng sorry, wika ni Javier. Pero dahil sa dami ng utang ng pamilya nila Lloyd, ay mahihirapan itong bayaran lahat ng kanyang mga sinira. Sinabi rin ni Javier na may sakit din ang nanay ng may-ari dahil sa lamig ng panahon, kaya mas lalong mahirap ang nangyari para sa may-ari ng bar. Dahil dito, ay nakaisip ito ng isang magandang idea, dahil sa kakulangan ng heater sa bahay ng may-ari ng bar, kaya naisip nito na mag-build ng andol sa ilalim ng sahig ng bahay ng owner. Sinabi nito sa sarili na hindi ito kayang gawin ni Lloyd Frontera, pero siya na tunay na si Suho Kim, ay kayang gawin ito, dahil sa siya ay nag-aral bilang isang civil engineer, at nagawang magtayo ng isang bahay na siya lamang mag-isa. At dito ay maangas na sinabi nito, na dahil sa idea niya na ito ay magagawa na niyang bayaran lahat ng utang ng kanilang pamilya, dahil sa ideyang naisip ay agad silang bumalik sa bar at sinabi na kukunin ang una nitong order para sa kanyang plano. At dito na mag-uumpisa ang tunay na journey ng ating bida nang biglang may mensahe na lumabas, na nagsasabi ng RP system has been activated. RP means relationship points.